Eto nang inaabangan ng sambayanang Pilipino ang pagpapahiya dito sa mga prosecutor na gustong-gusto na mapahiya si BP Sara. Ang nagkamali ho sila mga kababayan, matindi ho itong grupo ni Vice President Inday Sara Duterte, lalong-lalo na itong mga abogado na ihaharap laban dito sa mga prosecutor na bebintang ng kahit ano-ano, naggagawa ng kwento laban sa ating Vice Presidente. Ngayon mag-iiyakan sila dahil eto na ang tunay na bloodbath at mararamdaman na nito mga buwaya na mga nagkamal ng mali-malitang pera. Eto mga kababayan, pakinggan ho natin si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Magpapagalingan sa impeachment trial. Nagbigay ng mapanuyang reaksyon si dating COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon kaugnay sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yari na. Sa kanyang social media post, question ni Guanzon ang tila malaking agwat umano sa legal firepower sa pagitan ng depensa at prosecution team na haharap sa Senado. Kita nyo yung magpapagalingan sa impeachment trial. Sabi niya, legal team ni BP Sara Duterte represented by 16-member defense team led by lawyers from the Fortun, Narbasa, and Salazar law firm versus prosecution team led by my akap, AX, tupad, patubig, ulan, bagyo dahil kay Speaker Congressman Loestro, Cox, Ridon, Joel Choa, and so on. So eto na yung pagkabagsak ng mga kongresista na ito mga kababayan, kasi ang makakaharap po nila ay hindi basta-basta mga abogado at talagang matitindi. Itong mga lawmaker, alam naman ho natin na meron itong mga sikreto na ayaw mabunyag na malalaman ho natin sa mga susunod na buwan. Grabe naman itong pagpanuya, pagkutya, pag-Alaska. Talaga naman. Totoo naman kasi mga kababayan. Hindi porket abogado ka, ano ka na, sa pagdating sa trial, Magaling. depende yan sa experience, sa galing Yes. sa ano. Akala nila magaling na agad sila. Wala kang experience sa litigation, o kaya kakaunti ang experience mo, Wala, talo ka. pakakainin ka ng alikabok ng eksperyensado. Itong si Fortun, I think Siegfried Fortun, more than 40 years na siya sa litigation o trial and litigation. Ganyan katindi. Malalaking kaso ang hinawakan. Fortun, Narbasa, yan po ang Dito na sila mangangamote mga kababayan. Dito na nila mararamdaman itong bloodbath na sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte. mga abogadong di kampanilya. Itong si Attorney Season, Attorney Season, yung babae, Yes. may nabasa akong article tungkol sa kanya. Ilang beses na siyang tinanghal na Best Lawyer of the Year. Wow! Yan ang ating inaasam-asam mga kababayan. Kaya talaga, itong mangyayaring trial this coming June, mga kababayan, ay talagang mas matindi ho ito. Kaya todo practice na ho ang mga buwaya na mga magsisilbing mga prosecutor. Yan po ang ano ni BP Sara. Itatapat mo yan sa mga abogado. I don't know kung gaano katindi ang practice nila sa trial and litigation. Yes. Wala. Nasaksihan ko mismo ang trial ng kaibigan ko. Iiyak na talaga yan sila mga kababayan kasi hindi nila kakayanin itong puwersa, no? Puwersa ng Duterte, lalong-lalo na itong akusasyon ho nila laban kay Vice President Inday Sara Duterte na masasabi naman ho natin mga kababayan, lahat ay hearsay lamang. Kwentong barbero at yung mga ebidensya na kanilang pinipresenta, mas malakas pa yung kay Madriaga, na alam naman ho natin yung kay Madriaga ay isa rin kasi kasinungalingan.
O, 'di ba wala na, talo na ho sila. Dito na sila tutulo ang luha, hindi nila alam kung ano yung paraan para makumbinsi nila itong mga senador to vote yes to convict Vice President Inday Sara Duterte. Nako, eto na ang gagawin na lang dito ni Marcos Jr. ay talagang pagganahin niya yung mga mali-malitang pera nila na pinagnanakaw mula sa taong bayan. Siguro doon makakahikayat sila ng ilang mga senador. Pero kung ganito, yung patas yung laban, nako, wala, talo na. Mag-iiyakan na yan ho sila mga kababayan. Yung mga abogado ng kaibigan ko galing sa isang kilalang law firm. Hindi ko lang banggitin ang ano. Nasa 8 years. Mm. Yung dalawang abogado na tulong sa kaibigan ko, 8 years na ang kanilang, hindi, 8 years yung isa, mag 13 years na ata yung isa, gano'n na katagal yung trabaho nila as trial lawyer. Mm. Versus yung fiscal na abogado ng complainant, nako, I tell you, pag nagsalita yung fiscal, ang hina ng boses. Mm. Parang hindi abogado. Kaya nung nagsimula na yung trial, nagkadipo-dipo. Bisaya ba yun? Dipo-dipo. Ibig sabihin niya, nagkaletse-letse na yung kanilang plano. Ganun ang mangyayari mga kababayan. Mapapahiya lamang ito mga prosecutor na ito. Sino ba mga prosecutor? Ito si Luistro, si Chowa, si Ridon. Si Ridon mga kababayan, hindi naman attorney ito. Si Luistro, yan, attorney yan. Kaso, dahil nga kay speaker, kaya may mga mali-malitang pera dahil kay speaker, kaya may mga ayuda dahil kay speaker, kaya matindi yung flood control project scandal dahil kay speaker. Lahat na lang kay speaker, ayan. Tapos, kaya naman nagtago ang kanyang asawa na wanted. Pero hindi yun dahil kay speaker, dahil na yun sa kanya. Tinago niya dahil wanted yung kanyang asawa. Ngayon naging mayor pa yata yung kanyang asawa mga kababayan. So, iilan lamang yung abogado. Kaya ang ginagawa ho nila nitong grupo ng mga prosecutor, mga kababayan, ay nag-aarkila sila ng mga private lawyers na lalaban dito sa 16 na mga trial lawyer na matitindi. Nako, ito na ang ikalulubog. Nako, panigurado mga kababayan, luluha ito ng matindi itong mga grupo ng mga buwaya na nanggagaling sa House of the Representatives, mga kababayan. Ano masasabi nyo? Pero hanggang sa dulo mga kababayan ay mananatili ho tayo nakasuporta kay Vice President Inday Sara Duterte dahil siya ang susunod na magiging presidente ng ating bansang Pilipinas sa 2028. Tiyak na yan mga kababayan. Panalong-panalo na yan. Samantala mga kababayan, Senator Rodante Marcoleta pumapalag na laban dito sa mga gustong magpatahimik kay Senator Rodante Marcoleta. Nako po mga kababayan, matitindi ho ito. Eto, pakinggan natin si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Rodante Marcoleta. Title, If I am the only one left standing, I will stand. Ito po yung kanyang speech sa plenaryo sa Senado kahapon. Yung sinasabi niya na kinakasuhan na nila ako, tinatakot. Kailang kahit ako lang mag-isa, I will stand. Yes. Lalaban ako. Laban. Wow. Yan ang tunay. Yan ang tunay mga kababayan. Yan talaga, tunay na matapang. Kahit mag-isa lang yan si Senator Marcoleta, talagang matindi ho yan. Hindi yan basta-basta matatakot dito sa mga banta, lalong-lalo na dito laban kay Boyeng. Nako po. Sabi niya, just last week, I was stunned with the shadow of complaint filed by the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. A complaint perfectly timed, wrapped in legal language, amplified by noise, and aimed not merely at my person but at my independence. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning, it has failed. I will not be silenced. Ayun. So sana nabasa ito ng ombudsman
Hindi nyo ako kayang patatahimikin. I will continue speaking. Wow. So, kaya naman pala talagang iniidolo itong si Senator Marcoleta. Tindi ho yung tapang niya mga kababayan, no? Talagang grabe na yung mga pananakot ng ombudsman ng administrasyon ni Bongbong Marcos pero nananatiling matatag itong si Senator Marcoleta. Samantala, yung ibang mga senador, mga kababayan, lalong-lalo na yung nasa minority, imbis na kondinahin itong patuloy na korupsyon sa ating bansang Pilipinas, parang niyayakap pa, parang pinagtatanggol pa mga kababayan. A complaint without evidence of public injury, official favor, corrupt consideration, or abuse of office is not accountability. It is machinery, it is pressure, it is a warning shot fired at those who refuse to kneel. Pero mo yan, pailan ka ng plunder. Yung pundo na kinu-question nila is hindi naman galing sa gobyerno. Kaya nga, As simple as that. Ang plunder, example, ako yung opisyal ng gobyerno. Gumamit ako ng pera ng taong bayan para payamanin ang sarili ko. Yan, plunder yan. So, ibig sabihin, may kakaharaping kaso itong si Ombudsman Boying Remulla kasi mali yung kanyang ipinail na kaso, mga kababayan. Kailangan dito is mag-counter case itong si Senator Marcoleta. Ang problema, ombudsman. Hindi pwedeng kasuhan ng ombudsman, lalong-lalo na itong si Boying Remulla. Para kasi itong presidente at vice-presidente na hindi pwedeng kasuhan habang nasa posisyon. So, yun ang mahirap kung paano ika-counter itong pinail na plunder laban kay Senator Marcoleta. Itong 75 million na kinakaso kay Senator Marcoleta, donasyon ng private individuals. Paano naging plunder? Kaya, wala talaga. But this is larger than me. Sabi niya, this is not a fight for one man. This is not a fight for one faction. This is not a fight for political survival. This is a fight for whether the Filipino people may still have senators capable of questioning, investigating, judging, and speaking freely without fear or favor. Maraming senador ngayon. Wala na. Magsalita lang sila pabor sa kanilang kinikilingan. But wala nang independence sa karamihan. Sabi niya, even if the path becomes lonely, I will walk it. Even if the attacks becomes heavier, I will endure them. Even if my voice becomes inconvenient to the powerful, I will continue to speak the way I should. Sige po, Senator Marcoleta, ikaw po ang aasahan namin dyan sa Senado. So, yan talaga ang hinahangaan natin leader, mga kababayan. Kaya naman, ang buong sambayan ng Pilipino ay nakasuporta dito kay Senator Marcoleta. Yung hindi lang naman sumusuporta kay Senator Marcoleta, kung makikita nyo sa comment section, sa mga post ng mga mainstream media, tingnan nyo, mga troll, mga kababayan, yun lang ang hindi sumusuporta kay Senator Marcoleta. At almost millions, 100 millions of Filipinos sumusuporta dito sa ipinaglalaban ni Senator Marcoleta. The same is true of the Senate investigation of the flood control iskandalo. Dito sila takot. Kasi vice chairman na naman siya. Kasama na niya si attorney, Senator Pia Cayetano. Kaya ninenervyos na ang mga mastermind ng flood control scam. So, doon That inquiry must continue. It must not be weakened. It must not be derailed. It must not be silenced. If there has been grand-scale theft from the country's coffers, that is among the greatest sins of our modern public life. So, grabe ito mga kababayan, no? Grabe yung mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Dahil lang sa pagpoprotekta nila dito sa mga corrupt na mga opisyal ng gobyerno sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. It is not ordinary corruption. It is the stealing of safety from communities that drown. It is the stealing of roads from farmers. It is the stealing of classrooms from children. It is the stealing of medicine from the sick.
wages from workers, and hope from taxpayers who labor honestly while others feast on public money. No senator should be silenced when the duty is to follow the trail of public's money. No committee should be weakened when the task is to expose corruption. No voice should be threatened when the question before the nation is whether the billions intended for the people were ransacked by bandits of insatiable greed. Ayun, mga ganid sa Kapangyarihan. maleta. So, matitindi rin yung mga pinakawalang mga salita ni Senator Marcoleta, no? Dito na magigising ang sambayan ng Pilipino. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa ating bansang Pilipinas dahil sa kapangyarihan nitong maleta ay nagagawa nitong mga kalaban ni Senator Marcoleta o kumbaga yung nagagawa ng mga kakampi ni Bongbong Marcos na gumawa ng mga kakaibang galaw para patahimikin ang mga kalaban sa politika nang sa ganun ay hindi ho sila managot sa batas pagdating ng 2028. Pinasok sa maleta at idiniliver sa kung kani-kanino lang. I will not, while others may refuse to speak because of threats, I will not. Ano yung threat? Yung Yes. kaso sa ombudsman. Hindi nyo kakaya, sabi niya. I will not let fear write my narrative. I will not let intimidation decide my vote. Make me bleed, and I will shout out to the high heavens for truth and justice. Push me against the wall, and I will still push back with all the lawful strength that Yun, conscience, evidence, Grabe. faith, and duty can give me. Not with violence, not with hatred, not with recklessness, but with the Constitution in my hand, the law as my shield, the truth as my voice, and the Filipino people as my reason. Ang gandang gawing piece ito ng oratorical contest. Napakaganda niyan. Kung estudyante lang sana ako, ito na ang aking piece. Anak ko, napakaganda niyan. Talagang mabubuhayan ng loob, magkakaroon ho ng masasabi natin pag-asa, no? Kasi nangyayari ho sa ating bansang Pilipinas na kahit patuloy ho na ginigipit yung ilang mga tao na lumalaban sa gobyerno. Eto, makikita ho, mababasa at maririnig ho natin itong mga sinasabi ni Senator Marcoleta. Nako, mabubuhayan ho ng loob. At yung nawawala ng pag-asa, nako, mabubuhayan at magkakaroon ng pag-asa na ay kaya naman pala natin. Kaya natin lumaban basta alam natin tayo ay nasa tamang landas. In an oratorical contest. Even if I am the only one left standing, Yun, no? I will stand. Yan. Even Yan if ang my matapang. voice is the last one they wish to hear, I will still speak. Even if the path becomes lonely, difficult, and costly, I will continue. Wow. Because the oath I took was not ceremonial. Ito na, last paragraph. Let those who weaponize the law, mga bendilo dyan, para Yes. sa inyo ito. Let those who weaponize the law answer to history. Let those who steal from the people answer to justice. Yan o, lahat ng mga magnanakaw kailangan managot sa hustisya. Let those who seek to silence dissent understand this. A senator who remembers his oath cannot be purchased by comfort, cannot be subdued by threats, and cannot be defeated by fear. Mabuhay ka, Ayun, Senator Rodante mabuhay, Marcoleta. Sana Senator. dadami pang katulad mo. Kayo ni na Senator Amy, yung Brave 13, Senator SP Cayetano, kayo na ang pag-asa ng mamamayang Pilipino Tama yun. para mapanagot ang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. So, yan nga mga kababayan, no, ang naging announcement at naging komento opinion ni General Macanas. So, grabe, napakatapang ho ni Senator Rodante Marcoleta na talagang dapat hangaan ng sambayan ng Pilipino na kahit patuloy na sinisiraan. Parang ito yung nangyayari kay Vice President Inday Sara Duterte. Napakatindi ng mga ibinabato, napakatindi ng mga aligasyon, gumagawa yung buong puwersa ng gobyerno ni Bongbong Marcos, nagkaisa na yung NBI, yung COA, DOJ, Ombudsman,
House of the Representatives, BIR. So halos lahat mga kababayan, nagkaisa-isa na ho sila laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero hindi ho nila kinakaya. O, di ba? Hanggang ngayon, nananatiling matatag at nakatayo pa rin si Vice President Inday Sara Duterte. At ganun din itong si Senator Marcoleta. Napakatindi ng mga binabato sa kanya mga aligasyon patungkol dito. Pinail ng sinampahan ng plunder. No? Pero in the end, mga kababayan, kumbaga, may araw din sila. Hindi lahat ng araw, hindi lahat ng gabi, lahat ng araw ay para dito sa mga magna. May mga araw na darating na para naman sa atin mga kababayan. At samantala mga kababayan, Trillanes nagngangaw-ngaw na naman sa publiko at sinasabi na pababa ng pababa daw yung standard sa Senado. Naku po! Samantala nung siya yung naging senador, ano bang ginawa ni Trillanes nung naging senador siya? Nagkaroon ng back channel doon sa China. Kung kaya, yung ilang bahagi ng West Philippine Sea ay napasa kamay ng China. Ibig sabihin, itong si Trillanes, siya yung nag-umpisa ng katrayduran sa ating bansang Pilipinas. Nangyari noong senador siya. Ano masasabi niyo dyan mga kababayan? At bago yan, pakinggan ho natin dito ang paliwanag ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng news ngayon. Trillanes, pababa ng pababa ang standard sa Senado dahil sa mga Duterte senators. Duterte na naman. Nagbigay ng matinding pahayag si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa mga tinatawag niyang Duterte senators kaugnay ng umano'y pagbaba ng pamantayan sa Senado. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na mula umano noong 2019 ay pababa na ng pababa ang kalidad at standard ng institusyon dahil sa pagpasok ng ilang kaalyado ng kampo ni Duterte. Iyak lang itong si Trillanes mga kababayan kasi kahit anong gawin niya na pagsali sa national government o national politics, sa Senado, sa pagiging mayor ay hindi ho siya nananalo mga kababayan kasi sinusuka na siya ng taong bayan. Sabi niya, noong pumasok sila dyan simula noong 2019, ganun na, pababa na ng pababa yung standard. Binatikos din niya ang umano'y hindi pagtupad ng ilang senador sa kanilang campaign promises. Kumbaga, lokohan kung ngayon, nandyan sila sa Senado, what do you expect from them? Talagang puro fake news, puro panloloko. Hindi naman niya direktang pinangalanan kung sino-sinong senador ang kanyang tinutukoy sa naturang pahayag. Patuloy namang pinag-uusapan online ang naging banat ni Antonio Trillanes laban sa ilang senador na inuugnay sa kampo ni Duterte. So, Trillanes, sinabi ni 3 beses na eleksyon sunod-sunod na talo. Wala kasing nagtitiwala. Walang natitiwala dito kay Trillanes. 3 beses, ang akala niya may tiwala pa yung taong bayan sa kanya. Ang may tiwala lang pala sa kanya, yung mga asong trililing. Anong ibig sabihin nun? May asim pa ba siya? Wala na. Nagtataka nga ako at palagi pa rin siyang ini-interview ng mainstream media. Nagsimula 2016, Vice Presidential run, talo. Then, 2022, tumakbong pagka-senador, talo pa rin. Last year, tumakbong mayor sa Colon, talo pa rin. Sino pa bang naniniwala kay Trillanes? Wala nang naniniwala. Siyempre, yung mga naniniwala, yung ason trililing. Meron pa ba? Meron pa siguro, mga dilawan, mga ilan-ilang Marcos loyalists. Kaya, para sa iba, hero sa kanila si Trillanes. Paano siya naging hero?
yung pag-aresto kay Bato. Hindi. Ang ano dito, magiging hero itong si Trillanes para sa mga makakaliwang grupo at grupo ni Marcos Jr. dahil nga nabawasan ho sila ng kalaban sa politika. Yung pagkaalis ni Pangulong Duterte, kumbaga, tahimik na si Pangulong Duterte na makapagsalita, nandun na ho sa Hague. No? At ito nga, ito yung gagawing hero si Ason Trililing, Ason Trililing. Muntik nang naging hero. Muntik na siyang naging tore. Kasi naging hero sa mga Marcos loyalist kakamping si Tore nung matagumpay niyang naaresto si Tatay Digong natin at naisakay sa eroplano papuntang The Hague. Yes. Si Trillanes, palpak. Oh, parang siyang lumalabas na team leader ng NBI agents nung pumasok sila sa Senado. Oh, bakit napalpak? Palpak. Siguro ang nagdala. Oh, tapos ngayon, sinisisi niya ang mga Duterte senators. Normal na yan. Dahil alam naman natin, punot dulo ng kanyang galit sa Duterte. Nung una, hindi naman siya galit sa Duterte. Gusto nga niyang makipagtambalan kay Tatay Digong noong 2016 na presidential election. Nagalit lang siya mga kababayan nung tinanggihan siya ni Pangulong Duterte. Kasi alam naman ho natin ang ugali nitong si Sundalong Kanin. Kaya ngayon, gumaganti sila ng matindi kay Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte. Gusto niyang tumakbo bilang Vice President ni Tatay Digong. Kaya lang, dinedma siya ni Tatay Digong. Walang kwenta Cayetano ang pinili. So ngayon, walang kwenta kasi ito si Trillanes mga kababayan. Mula noon hanggang ngayon, yan na si Trillanes. Wala na tayong maasahan sa kanya, kundi... Kaya yung taong bayan tuloy doon sa Senado, kanta nila, aw, 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 asun trililing, asun trililing. At ang pahayag niya, kontra sa mga Duterte. So, ngayon, magsisimula ng impeachment trial. Anong sabi ni Trillanes? This is our last year, make or break. Yes. Pag hindi natin mapa-convict si VP Sara this year, wala na. Wala nang tsansa. By 2027, 2028, hindi na mapipigilan ang pagtaas ng rating pagkapanalo ni VP Sara Duterte. And he is right. Yes. Dahil dyan, iyan na rin ho ang pagsisimula ng pagtatago nitong mga nakatanggap ng mali-malitang pera. So, hindi pa pala sa 2028 pa pala sila magsisimula na magtatago. Pero, sa 2027 mga kababayan, kabila na yung paninira nila laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At yung gagamitin nilang paninira, itong patungkol sa naging hearing o mini trial ho nila dyan sa House of the Representatives. Mga tibs talaga mga kababayan. Kumbaga bahay ng magnanakaw. So, yung mga investigasyon na yun, mini trial na wala namang cross-examine, yun ang gagamitin nila laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kumbaga, puro lang paninira. So, kumusta ngayon? Kalimutan muna natin si Bato. Kasi, I don't know kung paano nila aarestuin si Bato. Ang tutukan na natin ngayon ay yung napipintong impeachment trial ni VP Sara. So bukod dyan mga kababayan, mas kaabang-abang yung Senate Blue Ribbon Committee kung saan posibleng mag-start na yun anytime this week. Naibigay na ang summon, pinapasagot na ang kampo ni VP Sara. After that, sasagot din ang prosecution team. Let the bloodbath begins. So, nag-post si Attorney Guanzon kanina, kinumpare niya ang legal firepower defense team ni VP Sara versus prosecution team pinangunguna ni Congressman Luistro. Anong mangyari? Magpapagalingan sila. Anong match? Para bang kung basketball, parang sino bang champion ng Golden State Warriors versus
team ng Pilipinas sa PBA, kahit ano ng pinakamalakas na team dyan, San Miguel, Ginebra, ilaban mo sa Golden State Warriors, Stephen Curry. Oh, ganyan ang labanan. Yung veteranong mga trial lawyers ni BP Sara, 16 of them, versus ilan ba yung prosecution team ni Luistro? Ano bang experience nila sa trial litigation? Halos, I don't know. Wala naman silang experience mga kababayan eh. Ang experience lang ho nila dahil kay speaker kaya may akap, may AX, may tupad. Dahil kay speaker may baha, dahil kay speaker may malita. Abogado nga sila, Luistro, Redon, Chowa, Defensor, sino pa dyan? Abogado sila, kailang inamin na ni Congresswoman Luistro na kulang sila ng experience Yes. sa trial and litigation. And with Talo that, na sila. wala na. Tapos na ang laban. Ngayon pa lang mga kababayan, sabihin na ho natin, tapos na ang laban. Oh, kumusta na, Mr. Antonio Trillanes? Mag-iiyak-iyak ngayon ito si Antonio Trillanes sa posibleng kalalabasan o resulta ng impeachment trial. Hindi natin alam mga kababayan, possible is tatagal ng 2 buwan mahigit ang impeachment trial. Depende ho sa magiging proseso dyan sa Senado. Pero mas matindi ho ito kasi sabi nga ni Vice President Inday Sara Duterte, nako, it is a bloodbath. No? Talagang maliligo ho sila ng pula. No, mga kababayan. Yari talaga sila. Dito na natin malalaman kasi magkakaroon ho ng cross-examine. Dito na maki-question si Madriaga. Dito na maki-question si Trillanes na patungkol ho dun sa mga mini-mention. Dito na maki-question sino pa ba yung mga mga ginawang witness mga kababayan na halos lahat ng ginamit nila wala. Mga ampaw yung mga ebidensya. At masasabi ho natin gawang rekto lamang mga kababayan. Parang yung ginawang pera, yung pinagawang pera ni Atty. Masiba, di ba? Sa rekto pinagawa. Kaya pala sa rekto ay hindi ho nasusupil itong paggawaan ng mga peking pera dahil tinutolerate pala. Lalong-lalo na ito si Atty. Masiba mga kababayan na diyan pa mismo nagpagawa ng peking pera sa rekto. Nako po mga kababayan, ang tindi ho nito. So ano ho masasabi nyo dito mga kababayan? I-komento nyo dyan sa ibaba at hanggang sa 2028 mananatili tayo nakasuporta kay Vice President Inday Sara Duterte dahil siya ang susunod na presidente ng Pilipinas.